Nang nasa hotel room na si Sofia, hindi niya mapigilan na maiyak dahil sa lungkot na nangyari kanina sa pag-uusap nila ni Adrian. Nangungulila pa siya sa kanyang anak, parang hindi niya nakakayanin ang lahat. Tatanggapin na lamang niya ang alok ni Adrian na divorce para matapos ng lahat at maghiwalay na sila ng landas ng asawa. May naipon naman siya kahit papano, kaya mag-uumpisa na lamang siyang muli. Mas kailangan siya ng kanyang mga anak, lalo na ngayon malapit nang lumabas ang kanyang munting prinsesa. Tanggap na rin niya na hindi na siya maalala pang muli ng kanyang asawa. Hinihiling na lamang niyang maging masaya ito sa magiging bagong pamilya nito. Kaya bukas ay huling punta niya na sa kumpanya nito para ibigay ang shares ito at pirmahan ang divorce papers. Maagang gumising at nag-asikaso ng kanyang sarili sa Sofia. Inihanda niya ang kanyang sarili para isuko na si Adrian. Mas nakakabuti at ikatatahimik nilang lahat. Malungkot siyang lumabas ng kanyang hotel room at nasa labas na rin pala si Attorney Aragones para ayain siyang mag-almusal. "Good morning, Miss Sofia. Tara, almusal na tayo," pagbati ni Attorney. "Good morning din, Attorney Elmer. Sige po, tara na." Malungkot na saad ni Sofia. Pumunta na sila sa restaurant sa ground floor ng hotel para mag-almusal na doon at pagkatapos magtungo na sa kumpanya ng mga Monteverde. Nasa parking area sila nang may marinig silang pagtatalo at boses ni Cassandra ang kanilang naririnig. "Ano, Adrian? Hindi ka na makakalakad pa kahit kailan?" Ines na tanong ni Cassandra. "Oo, babe. Tinapat na ako ng doktor ko at ng therapist na malaki naging fracture sa paa ko. Kaya't sinasabi ko rin sa'yo para handa ka na kapag kinasal na tayo." Kunwaring naiiyak na sabi ni Adrian. "Tingin mo kakayanin kong pakisama na isang lumpo at wala nang silbi katulad mo, ha? Nagpapatawa ka ba?" Insultong sabi ni Cassandra kay Adrian. "Mahal mo ako, babe, diba? Kaya nga tayo magpapakasal, diba?" Pagmamakaawang sabi ni Adrian sa kanyang nobya. "Mahal kita dati dahil sa pera at katanyagan mo, pero ngayon pag-iisipan ko pa." Iritang sagot ni Cassandra. "Ganun pala, yun lang ang habol mo sa akin, dahil sa pera lamang? I hate you, Cassandra." Kunwaring galit na sigaw ni Adrian. "Ano pa ang magiging silbi mo ngayon? Kahit sa kama wala ka ng halaga?" Pangi-insultong muli ni Cassandra kay Adrian. Sa galit ni Adrian, akmang sasaktan ito si Cassandra, pero mas mabilis na sampal niya ito ng malakas. Sa galit ni Sofia dahil sa ginawang pagsampal ni Cassandra sa kanyang asawa, lumapit siya sa mga ito at humarap sa babae. Pagharap niya rito, sinampal niya ito ng malakas. "Masakit ba? Pero mas masakit pa yung mga binitawan mong salita. Ginusto ba ni Adrian ang ganyang sitwasyon? Ang kapal ng mukha mo na pera at katanyagan lang palang habol mo sa kanya. Kung hindi mo siya kayang mahalin ng buo, lalo sa sitwasyon niya ngayon, hindi ka na makakalakad pa. Ibalik mo na siya sa akin at sa mga anak namin. Handa kaming mahalin at tanggapin siya, Cassandra." Mahabang saad ni Sofia dahil sa galit niya kay Cassandra. Nagulat naman si Adrian at Attorney sa ginawa ni Sofia. Ganon din si Cassandra na hindi agad nakapagsalita. Makikita ang galit sa mga mata ni Sofia dahil sa nasaksihan. "Isa ka sa nagpapakahibang sa lalaking yan. Paano ko naman siya ibabalik sa'yo? Ako lang naalala niyang pinakamamahal na girlfriend. Kawawa ka naman kasi kahit anong gawin mo, limot ka na ni Adrian." Pagmamayabang na sabi ni Cassandra kay Sofia. "Kung ayaw mo sa kanya, pakawalan mo na lang siya para makapagsimulang muli ng panibagong buhay." Pakiusap ni Sofia. "Kailangan niya ako para manatiling matatag ang kumpanya ng mga pamilya namin. Kaya ako lang ang nararapat sa kanya." Pagmamataas na sabi ni Cassandra. "Hindi na ako maghahabol kay Adrian. Handa akong isuko siya kung aalagaan mo siya at mamahalin." Malungkot na sabi ni Sofia at tumingin kay Adrian. Lumapit si Sofia kay Adrian at yumakap ng mahigpit. At sa muling pagkakataon ay hinagkan ang labi ni Adrian. "Paalam, mahal ko. Ibibigay ko na ang kalayaan mo at ibabalik ko na rin ang mga binigay mo sa amin. Ang hiling ko lang na maging masaya ka palagi sa magiging bago mong pamilya. Kung sakali man na maalala mo kami at gusto kami ulit makasama, tatanggapin ka pa rin namin ng anak mo. Hanggang ngayong dito na lang talaga muna tayo." Malungkot na pagpapaalam ni Sofia sa kanyang asawa. "Sofia, mahal ko." Bulong ni Adrian sa kanyang sarili at napayakap na rin sa kanyang asawa. "Mabuti naman at napag-isipan mo na yan dahil ikaw lang sa gabal sa buhay namin, Sofia." Ines na sabi ni Cassandra at inilato sa pagkakayakap kay Adrian.
Hindi ko naman na kailangan ipilit pa ang aking sarili kung di na talaga niya ako mahal. Pero alam kong darating din ang araw na maaalala niya kaming muli. Wika ni Sofia at tumalikod na sa dalawa at naunang naglakad paalis. Sumunod naman si Attorney Aragones sa kanya. Pagkarating sa kanilang opisina, agad pinakuha ni Sofia ang mga divorce papers nila ni Adrian para mapirmahan niya na at makauwi na siya dahil ayaw niya nang manatili pa doon. Sumasama lang loob niya kapag nakikita si Adrian. Namimiss na rin niya ang kanyang anak na si Xander. Miss Sofia, sigurado ka bang pipirmahan mo ang divorce letters at ibabalik mo pa ang shares na binigay sa iyo ni Adrian? Seryosong tanong ni Attorney Aragones. Oo, nakapag-desisyon na ako. At sa kanya naman yung mga shares na yun eh. Di naman niya kinikilalang anak si Xander. Mabubuhay ko naman ng mga anak ko kahit wala siya. Sagot ni Sofia. Paano kung bumalik ang kanyang alaala at bumalik siya sa inyo? Tanong muli ni Attorney Aragones. Malamang nakamove on na ako nun at baka ako naman ang nakalimot na sa kanya. Pabirong sagot ni Sofia at natawa na lamang. Ganon na lang yon, Sofia. Malungkot na saan ni Attorney. Hanggang dito na lang talaga kami at kailangan ko nang tanggapin yon para maipagpatuloy ko na ang buhay ko, Attorney. Nakangiting sabi ni Sofia at ngumiti na lamang sa abogado na naging kaibigan niya rin. Binigay na ni Attorney Aragones ang mga divorce papers kila Sofia at Adrian. Agad namang pinirmahan to ni Sofia para agad nang makaalis at makauwi na sa kanyang anak na si Xander. Namimiss na rin niya ang kanyang coffee shop. Pinagbasdan lamang siya ni Adrian habang siya ay pumipirma. Na matapos niyang pirmahan lahat ng mga dokumento, humarap siya sa kanyang ex-husband at matapang nang umiti. Maraming salamat sa masayang alaala at sa pagbibigay mo sa akin ng mga anak. Kakalimutan kong lahat ng may kinalaman sa iyo para makapag-umpisa ako sa panibago naming buhay. Sana maging masaya ka sa maging bago mong pamilya, Adrian. Paalam. Huling paalam niya sa kanyang dating asawa. Maraming salamat, Miss Sofia. Ganoon din sa'yo, sana maging masaya ka din. Salamat sa tulong mo. Malungkot na sagot ni Adrian at yumuko na lamang dahil hindi niya akalaing susuko agad ang kanyang asawa. Huwag kang mag-alala, kahit kailan hindi na ako magpapakita pa sa'yo at mga abala pa. Malungkot na sabi ni Sofia at tumayo na sa kanyang inuupuan. Hirap na rin siyang maglakad dahil malaki na ang kanyang tiyan, kaya inalalayan na lamang siya ni Attorney Aragones. Nang makatayo na siya ng maayos, kinuha na rin niya ang kanyang shoulder bag at nagulat ng muli sa kanyang likuran. Niyakap siya ni Adrian na mahigpit. Hinagka ng kanyang mahabang buhok. Ewan ko pero gusto kitang yakapin ng mahigpit kahit hindi ko talaga kilala kung sino ka ba sa buhay ko, Miss Sofia. Pwede ba kahit sandali lang mayakap lang kita? Malungkot na sabi ni Adrian at pinaharap sa kanya ang kanyang asawa. Hindi makagalaw si Sofia dahil sa pagkagulat na niyakap na mahigpit si Adrian. Naguguluhan siya kung naaalala ba siya nito. Kusa lang ding yumakap ang kanyang katawan sa kanyang asawa at mahigpit pa rin itong niyakap. Naluhan na lamang siya at hinahangad na maalala na siya nito kasi napapagod at nahihirapan na siya. Sana matapos na ang pagsubok natin, Adrian, kasi hindi ko na talaga kaya lalo pa sa sitwasyon ko na nagdadalang tao. Umiiyak na sabi ni Sofia at yumakap sa kanyang asawa. Oo, mahal ko. Matatapos na rin lahat ng ito. Magtiwala ka lamang sa akin sa asawa ko. Naluluhang saad ni Adrian at bumitaw na sa kanyang asawa. Sumenyas na rin siya sa kanyang matalik na kaibigan na si Attorney Aragones na alalayan na si Sofia at siya na may agad nang lumabas ng silid. Tayo na, Miss Sofia. Ihahatid ko na po kayo. Pag-aaya ng abogado. Sige, Attorney. Maraming salamat din po sa lahat ng tulong mo sa amin ng asawa ko. Wika ni Sofia at nauna nang lumabas ng silid na iyon. Nakasunod naman si Attorney sa kanya. Habang nasa sasakyan, nakagat na lamang ni Sofia ang kanyang daliri. Hindi talaga siya mapakali dahil iniisip niya si Adrian. Alam niya, unti-unti na siyang naalala ng kanyang asawa. Pero paano nakipag-divorce na siya kay Adrian? Naguguluhan na talaga siya. Yung tipong nahihibang na siya kakaisip kanina, lalo na nang niyakap siya nito ng mahigpit. Gusto niyang bumalik muli sa loob ng opisina nito para muling umasa kung naalala na kaya siya ng kanyang dating asawa. Pero nang makasalubong niya si Cassandra ay nainis at nasira na ang kanyang araw.
Oh, hi, Sofia. Officially, divorced na pala kayo na mahal kong si Adrian. Mabuti naman at marunong ka ng makonsensya at mahiya. Pang-insultong saad ni Cassandra at ginisihan pa si Sofia. Eh di sana masaya ka na? Huwag kang mag-alala, mas pipiliin kong tahimik kong buhay kasama ng mga anak ko. At kahit kailan hindi na ako manggagambala pa sa inyo. Mataring nasagot ni Sofia at binangga si Cassandra at diretsong umalis na sa lugar na yon. Ayaw niya pang magtagal na doon, lalo lang sumasama ang kanyang pakiramdam. Habang nasa biyahe sa Attorney Aragones, natulog lamang siya at nirelax ang kanyang sarili para makabawi siya ng lakas. Dahil ayaw niyang maramdaman ng kanyang anak ang kanyang pagkabigo na makapiling ang kanilang ama. Mula sa araw na to, mag-move on na siya dahil 2 buwan lang lalabas na ang kanyang prinsesa. Napalingon siya kay Attorney Aragones nang may itanong ito sa kanya. Miss Sofia, kamusta naman po ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Ayos lang naman ako, attorney. Medyo malungkot at dismayado pero kailangan kong tanggapin. Malungkot na sagot niya at nanatiling nakayuko lamang. Pasensya ka na sa kaibigan ko, Miss Sofia. Tingin ko kahit naguguluhan na siya sa mga pangyayari. Saad ni Attorney Aragones. Pakiramdam ko nga rin eh. Lalo na nang niyakap niya ako na mahigpit kanina at tinawag pa niyang mahal ko. Ani Sofia at gumiti na lamang ng tipid. Talaga? Maaaring may naalala siguro siya kahit papano, pero sinisiguro ba niya kung totoo o imahinasyon lang niya? Normal talaga yon sa mga naksidente at nagkaka-amnesia, Miss Sofia. Paliwanag ng abogado kay Sofia. Siguro nga. Kung di ko lang nakasalubong si Cassandra kanina, gusto kong bumalik sa opisina niya at ipakilala ang sarili ko. Baka sakali, makilala at maalala niya na ako. Pero ayoko rin ng stress at makipag-away pa sa fiancé niya. Lugi din ako dahil baka kung ano pang mangyari sa baby namin. Sagot ni Sofia. Tama naman ang ginawa mo. Mas okay na yung umiwas sa gulo kaysa makipag-away pa. Sa tamang panahon, malalaman din niyang katotohanan. Saad ni Attorney Aragones at tumutok na lamang sa pagmamaneho. Hindi na rin nagsalita dahil inaantok na siya sa biyahe, kaya nakatulog na siya. Ginising na lamang siya ni Attorney Aragones nang nasa transient house na sila at sinalubong sila ng kanyang anak na si Xander at ang kanyang beshi na si Elena. Mama Sofia, patakbong pagsalubong ni Xander sa kanyang nanay at yumakap na mahigpit. Anak ko, sobrang namiss ka ni Mama. Masayang yakap ni Sofia kay Xander. I miss you po, Mama. I love you po. Sabay yakap din ang kanyang anak. Beshi, kamusta? Parang ilang araw ka lang nandun sa Maynila pero pumayat ka na agad. Hi din po, Attorney Aragones. Pagbati ni Elena sa mga bagong dating. Hello, Elena. Ako, hindi mo ba na-miss? Nakangiting sabi ni Attorney Aragones. Ikaw talaga, Attorney. Na-miss naman, kaso wala naman akong karapatan. Kinikilig pa na sagot ni Elena. Nako, Beshi ha, ano yan ha? Natatawang biro ni Sofia. Masaya silang nagtatawanan nang dumating din si Dr. Leandro at nilapitan si Sofia. Sofia, kamusta ka na? Hindi kita nakita sa Manila kaya naisip ko nandito ka na. Masayang sabi ng doktor at niyakap pa si Sofia. Ang lakas talaga ng pang-amoy mo, no? Pang-insultong sabi ni Attorney Aragones sa doktor na manliligaw ni Sofia. Siyempre naman, lalo na ngayon na alam kong divorce na sila ni Adrian, wala nang makakahadlang pa sa akin. Nakangising sabi ni Dr. Leandro at kumindat pa kay Sofia. Tigilan mo si Miss Sofia, ayaw niya lang ng gulo, kaya mas pinili niya munang lumayo sa kanyang asawa. Paliwanag ni Attorney Aragones. Divorced na sila, kaya wala nang pakialam si Adrian sa kanya. Pero nandito naman ako para alamin at protektahan sila Sofia, lalo na ang mga anak niya na kailangan may kilalaning ama, saad ng doktor. Pwede ba? Ayoko munang makarinig ng tungkol sa dati kong asawa na si Adrian. Gusto ko lang mag-move on para makapagsimula akong muli. At Dr. Leandro, hindi pa ako handang magpaligaw at magkaroon ng bagong karelasyon. Gusto ko munang ituon lahat ng atensyon ko sa mga anak ko. Masaya ako maging single mom and I'm proud of it. Mahabang paliwanag ni Sofia kay Leandro. Tama yan, Beshi. Tutukan mo muna ang anak mo at nandito lang ako para tulungan ka. Pagpapalakas ang loob ni Elena sa kanyang best friend at tinapik pa ang braso ni Sofia. Sige, hihintayin kita, Sofia, hanggang sa handa ka na muling magmahal.
Dismayadong sabi ni Dr. Leandro at yumuko na lamang. Ako din. Nandito lang ako para tulungan kayong mag-iina at syempre dahil na rin kay Elena. Namumula pa ang pisngi na saad ni Attorney Aragones. Ay sus, parang may hindi ako alam ah. Kinikilig na sabi ni Sofia. Si Rian naman namumulang muka at napatingin din kay Attorney Aragones. Kung sakali ba papayag ka kung manliligaw ako kay Elena, Miss Sofia? Seryosong tanong ni Attorney Aragones kay Sofia. Siyempre naman no, Attorney Elmer, papayag po ako. Dahil alam ko naman ang buti kang tao at magiging magandang kalagayan ng best friend ko sa'yo. Masayang sagot ni Sofia sa abogado at kinikilig pang kinurot sa tagiliran si Elena. Ikaw, Beshi ha, pinamimigay mo na ako. Natatawang sabi ni Elena. Wala namang masama kung susubukan ninyo at nasa tamang edad na rin naman kayo, saad ni Sofia. O siya, tama na yung kalokohan ninyo, pasok na tayo sa loob, mahamog na dito sa labas. Mahirap nang magkasakit si Buntis, wika ni Attorney Elmer. Kinuha mga bagahe ni Sofia para ipasok na sa loob ng transient house. Sige, gusto ko na rin magpahinga at nang malambing ko rin ang aking anak. Pagsang-ayon ni Sofia, naniyakap si Xander habang sila'y papasok na sa loob ng transient house. Attorney Aragones, maraming salamat po sa pagsama ninyo kay Mama Sofia habang wala pa po si Daddy Adrian. Pagpapasalamat na sabi ni Xander sa abogado at ginitian naman siya nito. Siyempre, aalagaan ko kayo dahil malapit kayo sa puso ni Elena. Nakangiting saad ni Attorney Aragones. Maraming salamat po, Attorney Elmer. Nakangiting sabi ni Elena. Mauna na kami sa loob, napagod din talaga ako sa biyahe. Para makapag-usap na rin kayo ng solo ni Attorney Aragones. Ikaw na pong bahala sa beshi ko, Attorney, saad ni Sofia at nagpaalma rin kay Dr. Leandro. Good night, Sofia. Bukas na lang ulit ako babalik para makapag-usap tayo. Malambing na sabi ng doktor at ngumiti kay Sofia. Sige, Dr. Leandro, mag-iingat ka sa pag-uwi. Daddy Leandro, good night po. Ingat po kayo sa pag-uwi ninyo. Malambing na paalam ni Xander at yumakap pa sa doktor. Pasimple naman na pinitsura ni Attorney ang kaganapang yon para maisan niya sa kaibigan na si Adrian. Pumasok na sa loob ng mag-ina at naiwan silang tatlo sa hardin. Elena, mauna na ako. Babalik na lamang ako bukas. Paalam ng doktor. Sige po, Dr. Leandro. Mag-iingat ka sa pagdadrive ninyo. Nakangiting sagot ni Elena. Sige, salamat. Ikaw din, mag-ingat ka sa abogadong yan. Pangaasar na sagot niya sa dalaga at hindi na lumingon pa dahil alam niya mapipikon si Elmer Aragones. Elena, salamat at sinamahan mo ako ngayon. May gusto talaga akong sabihin sa'yo. Kinakabahan na sabi ni Attorney Aragones. Ano yun, Attorney Aragones? Nakangiting saad ni Elena. May boyfriend ka na ba? Kinakabahan na tanong ni Attorney Elmer. Wala po since birth. Busy po kasi ako sa pagpapayaman eh. Pabirong sagot ni Elena. Ako mayaman na at mukhang ikaw na lang kulang. Seryosong sabi ni Attorney Aragones. Wag po kayong nagbibiro, Attorney Aragones. Uhaw na ako sa pagmamahal. Baka mahalin po kita. Pabirong sagot ni Elena. Seryoso ako, Elena. Ayoko ng lokohan. Pagod na ako at gusto ko na ng seryosong relasyon. Saad ni Attorney Aragones at tumitig pa sa mga mata ni Elena. Ha? E paano ko na walang experience na kahit ano, lalo na sa pakikipagrelasyon? Nagtatakang tanong ni Elena sa abogado. Ako nang bahala sa lahat. Mahalin mo lamang ako. Yun lang ang gagawin mo. Saad ni Attorney Elmer sa dalaga. Attorney Elmer Aragones, nagbibiro ka ba? Natatawang sabi na lamang ni Elena. Manliligaw ako sa iyo. Pagbigyan mo na ako na maging tapat at mahalin ka. Seryoso ka nga po yata talaga, Attorney Elmer, pero pasensya ka na. Gusto ko kasi kung magkakaroon man ako ng first boyfriend ko, gusto ko siya na rin po ang huli. Seryosong sabi ni Elena at tinitigan ang mga mata ni Attorney. Hindi ako nagbibiro, Elena. Itong mukhang to, mukha ba akong nagbibiro? Inis na sabi ni Attorney. Natatawa naman si Elena sa reaksyon ng abogado dahil medyo mainipin at seryoso nga ito sa mga binibitawan nitong mga salita. Naiinis man si Attorney Aragones dahil kailangan niya na mapasagot ang best friend ni Sofia para mabantayan pa rin ang mag-iina ni Adrian.
Pakiusap nito sa kanya para lagi pa rin siyang nasa tabi ng asawa nito, lalo na't malapit na nga itong mga anak. Okay, sige po, Attorney Elmer. Basta wala tayong sisihan sa bandang huli. Seryosong sagot ni Elena. Ngumiti naman na matamis ang abogado dahil sumang-ayon sa kanya ang dalaga. Mapaibig nga kaya ni Elena si Attorney Aragones? At paano na si Sofia ngayon na hiwalay na sila ni Adrian? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, and subscribe for more updates. Maraming salamat po!